ng tikman, Bebe. Bebe, ano? Good morning, guys. Welcome back again to my YouTube channel. Dito na tayo sa work. Kunin ko lang yung safety shoes ko. Ang lamig. Lagi nang maulan tuwing madaling araw. Medyo basa pa yung buhok ko. Magbibihis muna ako, tapos start na tayo ng work. Guys, break time na tayo. Kunin ko lang yung bag ko. At nandito yung pagkain ko. Gamyatang to. Iinit ko lang. Di ba nga nung nag-take out kami ni Marvin, nung tira. So, hati kami dun. Ayan guys, konti na lang yan. Konti lang yung rice ko. Siya yung gamyatang. Tapos may wala akong mixed nuts. Kakain muna ako. Nandito kami sa Mary Brown's. Mag-try kami dito kasi sabi masarap daw. First time namin mag-try. Pero take out. Pang-ulam lang namin bukas ni Marvin. Ang dilim na guys, oh. 7. Tapos lakas ang hangin, grabe. Ayan guys, naka-order na ako. At ito naman si Bebe. Yung regular na lang, flavor. Pero meron silang 4 na flavor. May honey, may buffalo. Ay, gusto mo ba na may flavor? Okay na sa yung regular? Regular. Okay na yan. Okay. Doon pa namin gusto mag-try dito. At ngayon pa lang may itry. Kasi baka hindi na namin matry. At baka makaalis na kami ng Toronto. Ayan na guys yung order namin ni Marvin. Ang bango. May pang-ulam na kami bukas. Bas na tayo. Gusto ko ng tikman yan. Aray ko. Ulam na lang natin bukas. Busog ka na? Kain tayo ng isa, papakin lang natin. Uy. Wala masyadong sakay guys. Guys, nandito na kami sa Kennedy Station. Kung makikita nyo ang liwanag. Antok na daw si Bebe. Ang liwanag. Ay, magbabasa pala ako ng message. Hindi ako nakakapagbasa. Tapos may imimit pala kami guys, si Ate Rebecca. Ayan na ang aming sasakyan na train. Pinapaamoy ni Marvin sa akin yung chicken. Ang bango kasi, nagugutom ako lalo. May nagugutom ako sa chicken. Makapalit. Amoy-amoy na lang, busog na be. Busog ka na sa amoy? Guys, nandito na kami sa bahay. Tapos yung Mr. kong KJ, boring. Ayaw mag-long drive. Sabi ni Kristen, ibilong drive tayo. Sinong drive? Ikaw. Sabi ni Marvin, buti pa yung iba may kapalitan. Ikaw naman may passenger princess. Ilan ang nilagay mong tubig sa rep? Sila. Bakit ako? Lagyan mo din ako, ikaw lang magmamalamig. Dali, parang gusto ko nga rin ng malamig. Freezer mo na lang. Para mabilis tubig natin ngayon. Ito na guys yung chicken. Ayan. Ito yung pinaglagyan ng pagkain ko. Be, palagay na dyan. Ano to? Saan galing yan? Saan pa yung ate? Ah, okay. Ang gulo ng buko guys. Kasi kakadating nga lang namin dito sa bahay. Uy, yung vlog ko, isaman mo. Anong vlog mo? Nag-vlog ka ngayong araw? Ah, taray. Nag-vlog daw siya kasi sinabihan ko daw siya mag-vlog. Dahil nga pinagluto niya ako ng... Ano nga niluto mo sa akin? Burger. Sarap man. Ganun siya siguro yun. Eh, ganun din naman lasa eh. Wala ka namang naiambag dun para sumarap. Piniluto mo lang no? Yung pati masarap guys. So, ayun. Habang pauwi kami ni Marvin, pinag-uusapan namin yung message sa akin ni Ate Mai. Dahil sabi ni Ate Mai, yung U-Haul nga. Hindi pa natin na kung magkano eh. Kasi sabi ni Ate Mai, kung pagsamahin daw namin yung plane ticket namin ni Marvin. Tapos yung ipabayad sa ipapabox namin papuntang sa Saskatchewan. Kung mas mahal, edi mag-U-Haul na lang para at least daw madala daw lahat ng gamit. Eh, ito naman si Marvin, gusto din niya madala yung kanyang table. Ayan yung table niya guys. Nag-check siya ng U-Haul kung ano. Tapos, ayun nga, edi kung sakali si Marvin magdadrive. Sino nakapag-try na dyan mag-drive? Papuntang Toronto, Saskatchewan. Pero,
Grabe layo, no? Pero kasi yung kakilala namin, Toronto to Vancouver, halos 1 week. Pero nag-stay din ata kasi sila dun sa mga tinigilan nila, parang pasyal-pasyal. So, bigyan mo ng 1 week tayo, be. Bawat, adaan mo na tayo Montreal. Hindi, pwede tayo mag 1 week kasi, siyempre, kapag dating namin doon, kung makakuha kami ng work, bago kami lumapag na sa Saskatchewan, at pagdating namin doon, ano na, parang 2 days pa nga lang start na kami magtrabaho ni Marvin. Hindi tayo pwedeng matenga ng matagal kasi syempre may mga bills tayong patuloy pa rin, guys. So, ayan. Kung sakaling matuloy mang magyuyuhol kami kung kaya ng budget namin para madala lahat ng gamit. Syempre, yung mga ibang gamit namin bigay, mahalaga para sa amin ni Marvin. Tapos, ayun nga, kung if ever nga na kasi may mga murang apartment doon, kaya ng budget namin ni Marvin mag-apartment para magdadagdag lang kami ng 200 kung mag-share kami. Kaya sabi ko, kung magdadala lahat ng gamit, edi mag-apartment kami ni Marvin, guys. Basta, nandiyan naman si Kuya Mark, kaalalayan kami pagdating namin ng Regina. Kasi siya ang boss, bossing ng Regina. Tapos yun, nag-message sa akin si Kuya, yung, kung makikita nyo guys, Bicolanong Layas, nag-message sa akin si Kuya, tapos sabi niya matutuwa daw kami sa presyo ng car insurance sa Saskatchewan. Kasi dito daw, syempre, lalo na pag bagong driver ka, umabot talaga ng 300. A month ba yun, be? Bi-weekly din yun. A month, no? Yung insurance, car insurance. Daw guys, sabi ni Kuya, doon daw, hindi nga daw umaabot ng 200 kahit brand new yung sasakyan mo. Tapos, yun, sinabi ni Kuya parang nasa 110. Sabi ko, yung mura. Kaya natutuwa si Marvin kasi syempre, iniisip kasi talaga namin na gagastusin masakit sa bulsa yung insurance din. Dito kasi syempre sa Toronto, mahal talaga yung insurance. Kaya paglipat namin dun, sabi nga no, Ate Maan, yung nakakilala din namin nasa Regina na nagaling dito, mura lang din daw yung insurance nga daw doon. Kasi kumuha na rin sila ng sasakyan dahil kailangan niya talaga may sasakyan doon sa Saskatchewan. Ayan. So, madami nagsasuggest. May mga nagsasuggest na used car. May mga nagsasuggest na brand new nga para wala nang isipin. May nabasa nga ako, used car daw para masimulan din ni Marvin mapag-aralan yung mga sasakyan nga daw, bebe. At least second hand, makakalikot-kalikot nga daw ni Marvin na din matututo. Pero yun nga, madami naman daw ditong natuto lang din. Nung nagkaroon sila ng sasakyan, sila lang daw yung nag-aayos. Kasi ang mahal daw magpaayos sa mekaniko. Tapos minsan pa, parang may ginagalaw pa sila para ibalik mo uli sa kanila. Ganyan daw. Yung iba nga nagsabi sa amin, YouTube University. Doon lang daw sila natututo. Kasi nandan naman daw si YouTube, talagang madami ka naman daw matututunan. Kasi may mga iba rin kaming kakilala kapag may mga gusto silang ayusin sa bahay nila dito sa Canada. Nag-YouTube lang sila kasi nandun na naman lahat kay YouTube. Kailangan mo na lang bumili ng mga gamit-gamit. Tsaka yung mga tools mo, madadala mo. Yun din guys, di ba nag-unti-unti nga si Marvin mag-ipon ng tools, tas may mga bigay sa kanya ng mga tools dun sa, di ba nagtrabaho si Marvin na sa electrical, kailangan may sarili silang tools, kaya ginamit niya na yung mga bigay sa kanya, tapos nag-unti-unti siyang bumili. Ang bibigat nun, nasa isip nga namin, balak namin, ibebenta namin yung mga ibang tools niya, tapos konti nilang ang dalhin, kasi ang bigat talaga, alam nyo naman. Ano nga yung klase mga tools mong yun, yung parang bakal sila, no be? Mga bakal, ang bigat talaga guys. Syempre nakakahinayang din naman na yung iba doon binili ni Marvin nung panahong nag-aaral pa siya kasi kailangan talaga sa school. Ang ayun, tinitingnan ni Marvin yung U-Haul guys. Hindi daw niya gets kung paano. Kung baka naman marunong, nakapag-try na po daw mag-U-Haul, baka naman pwede niyo kaming turuan. Ano nilagay mo yung date kung kailan? Nakalagay kasi 15 feet, tapos 29.95 plus. 15? Meron pang 0.79 per kilometer. May ganon. Hindi ko na kung ano. Ilang kilometer ba yung layo? 2.6. 2.6? 2.7 na. Ayan, nagtatry si Marvin mag-book guys, kaso hindi daw niya ma-gets yung mga ano. Ano yung parang may mga size din ng truck, ganon be? Hindi naman kailangan ng sobrang laking truck, kahit yung pinakamaliit na truck lang nila eh.
Wala man tayong kama eh. Lamesa lang naman yung malaki sa atin, di ba? Lamesa lang. Madadala din natin yung TV natin. Ito nga, may TV nga kami, di ba? Ito yung bigay nung may nagpa-raffle. Eh, nanalo siya ng bagong TV. Tapos kay Marvin nabigay yung luma. Eh, yung ganda pa naman TV to. Kasi ginagamit lang din namin sa YouTube. Pag nanonood kami YouTube. Tapos nanonood kaming Netflix. Dito lang kami sa sofa. Wala naman kaming sofa guys. Itong sofang ito dito yan sa bahay. Kaya ayun. Kaya pala mali. Bakit? Yun. Siguro tingnan natin guys kung anong mangyayari kung kukuha ba kami ng U-Haul or ano na lang kami aeroplano papuntang sa Saskatchewan. Kasi ang dami na rin naman namin gamit. Ito naman mga gamit na binili namin. Alam nyo naman na marketplace lang mga $10 tulad ditong sampayan namin. Ayan, dami nga nakasampay. Nakaano na kasi puro malamig-lamig na. Pag madaling araw kasi ang lamig guys. Tapos ito bigay sa akin to. Yung, anong tawag dito? Vacuum. Balak namin itong ibigay kay Ate Marisa. Gumagana pa to guys. Hindi namin na nagamit. Saka sa akin binigay nung kakilala ko nung nakabili na kami. Kaya sabi niya sa akin, parang nanghinayang siya nakabili na kami. Pero binigay niya pa rin. Sabi niya, if ever daw, nagamitin pa daw namin. 2,000. Ay, 2,000? Mahal. Yung pinakamaliit na yun? Ay, mahal pala ng U-Haul guys. 2,000. Ganda rin ang business na ganyan Guys, 2,000 daw. Mahal. Layo din kasi. Tapos, bukod pa yung gasolina. Sabi ko nga Marvin, kasi ang nakalagay parang 1 day and 3 hours ata mula dito Toronto to sa Regina. Sabi ko, magluluto ako ng ng adobo good for 1 day. Pwede pa hanggang kinabukasan. Ilulutuin ko pa rin, hindi na kami bibili ng pagkain. Kasi pag adobo, di ba, pang ilang araw yan, pang matagalan. Eh, hindi naman siguro mapapanis yun dahil di naman mainit, malamig naman. Yun, kain-kain na lang. Tapos stop na lang kami ni Marvin para makapagpahinga. Mas mahal? Magkano? 2,000. Gusto ko pala mag long drive. Gusto hindi ka mo nagda-drive? Long drive ka dyan. Gusto ko pa naman mag long drive. Kawawa naman ako. Gusto kong long drive. Ano lang ako, tulog lang. Naalala ko nung kailan ba yun? Papunta ba tayong Windsor no? Nung sila kuya sinabi ata na hindi ko nakita yung view gawa ng tulog na tulog ako. Tulog na tulog ako sa biyahe guys. Basta pag nakapikit na ako, dire-diretso na yun. Magigising na. Alam niyo kung kailan ako nagigising? Nagigising na ako sa mismong lugar na pinuntahan namin. Lumawa, punta kaming Windsor. Magigising ako pag nasa Windsor na talaga. Ang haba ng tulog ko, grabe. Kung magigising lang ako, parang didiliat lang, tapos tutulog na. Okay, kakain muna kami, guys! Bango. Bango. Kakain ka rin? Ano, titikim ka ng chicken? Tikim lang daw siya. Tikman namin. Wow! Pang diet yung rice, Ang pinapanood mo? Oh, 6 pieces to, guys. $25 siya. Try lang namin. Guys, masarap. Ang lambot na, bebe. Ano? Sarap. Ayan, guys. Bale, nakapag-ayos si Marvin ng pinagkainan ko. Kasi nagpunta ako ng washroom. Sumakit talaga yung tiyan ko kanina. Kasi basta, sumakit yung tiyan ko. Tapos yan, pagkatapos ko mag-washroom, tag-toothbrush na rin. Tapos nagbihis na rin ako ng pantulog ko para pagkatapos ko mag-vlog, diretso tulog na tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo na bago kami mag-Canada ni Marvin, diga, nagsisearch ako. Tapos ang naisip ko nga yung Canada dahil mayroon nga akong kakilala nandito sa Canada. Yung close ko naman sila. Oo, close naman. Pero yung as in, ibang kakilala, wala na. Wala na akong Tito Edwin ko kasi yung pinsan ng mama ko. Dito ko na siya nakilala sa sa Canada. Kasi nung time na sa Pilipinas si Tito, maliit pa ako. Sabi ng mama ko, ninong nung kapatid ko, si Brian, pangalawa, yung Tito Edwin. Kaso hindi ko naman maalala kasi siguro nga dahil sobrang bata pa ako nung huli ako nakita ni Tito. Kaya dito ko na lang siya na-meet. Tapos ayan, si Ate Lea, pinsan ni Marvin, dito na rin ni Marvin na-meet. Nito lang.
pagkaalis nila Mama Aida, as in wala. So ayun, bali yung balak sana Saskatchewan kami, kasi nahiya ako mag-message sa kanila dun sa kakilala ko na sa Saskatchewan. Tapos edi ang nangyari, nag-message sa akin, ang ni-message ko yung kapitbahay namin sa Pilipinas na nandito sa Toronto. Nag-asa ko kung paano yung pathway. Tapos sabi yung caregiver nga daw. Pero tanong din ako dun sa kakilala ko sa Saskatchewan na sabi yung pathway na ginamit nila ay nag-work siya sa McDo si ate. American. So nag-search ako dun sa American kaso wala silang mga hiring na. Tapos nag-search ako kung saan agency kaso ang hirap, kailangan may experience ka. Syempre nasa hotel yung experience ko. Tapos ang hanap nilang experience yung sa McDo. McDo or Jollibee ata na manager ka dapat, ganyan. So, ayun. Nag-message ako dun sa kakilala din namin na kapitbahay namin sa Pinas. Pero, hindi ko na maalala yung si ate kasi yung time na tumira ata sila ate dun sa kalapit namin sa bahay ng biyanan niya. Yung panahong atang yun, nasa ano ko, nagka-college na ata ako nun, kaya hindi ko ata nakikita si Mama. Pero sabi ni Mama, kilala man ni Mama. Hindi na-message ako, nagtanong ako, tapos sabi ni ate na meron doon siya kakilala na ganito, mag-help sa akin para makapunta kami sa Canada. Yun nga, student pathway nga daw yung pinakamadali. Edi, ayun. Tapos, yung kakilala namin sa Saskatchewan, nagulat sila nung nandito na kami sa Canada na sabi, mag-student pala kayo, ganto ganyan. Tapos, hanggang sa natapos na nga si Marvin, ito, tapos last month nga ba, biglang nagkamustahan kami nila kuya, nila tito na ganto ganyan, kamusta na kami dito. Tapos yung nagkatawagan na kuya, ganto ganyan, ngayon nawa problema kami, ganto PR, ganto. Tapos ayun ngayon sa Saskatchewan nga daw, dapat doon daw kami nagsimula kasi mas madali nga yung pathway ng PR doon kasi small city. Tapos yun nga, sila daw mas malaki yung naiipon nila doon dahil nga hindi masyadong yung magastos nga, gawa nga yung cost of living nga mababa nga daw. Additional ni kuya yung mga experience nila, ay sila laki silang Maynila guys sa ano sila, sa Manila sila lumaki, ako laking probinsya ako, as dito tayo sa city bumagsak, no. Kasi nga dito nga kami dinala ng consultant namin, pero kung kapag tanong-tanong din kami dun sa kakilala ko na nasa Saskatchewan, baka dun kami nagsimula talaga ni Marvin. Tapos yun nga, may pathway kasi ng hospitality, yung kasi yung tinapos ko sa Pilipinas guys, sa hospitality. Nag-close lang siya, neto lang August 30, oo nga, sa Saskatchewan. Tapos yung tinignan ko yung mga food and beverage, server, cleaner, receptionist din ata sa mga hotel, ay sabi ko, ayun yung mga naging work ko dito sa Toronto. Tapos doon naging pathway pang apply ng PR. Tapos sabi ko, dapat pala doon na tayo nagsimula, nanghihinayang. Di sana habang nag-aaral si Marvin, madami daw na PR doon na 3 to 6 months daw na PR na sabi ni kuya. Meron nga silang kakilala daw, 3 months lang daw na ano na yung PR. Tapos yun nga, nakita ko yung SINP na 6 months. Bali, mayroon kasi mga bubuksan daw na pathway pa this year ata or next year start. Gusto sana ni Marvin pag nagkaroon na uli ng bagong pathway, nandun na kami para at least nakakapagsimula na kami. Yun nga, na ano namin game, nabasa ko din kasi namin yung mga comments na about sa mga small city na wala nga daw buhay, ganto ganyan. Tapos si Marvin kasi guys, laki yan sa bahay lang. Medyo city na rin yung lugar nila, Los Baños. Kasi may mga Jollibee, may mga fast food sila like McDo, Red Ribbon, KFC. Walang ganun sa amin. Sa lugar namin guys, talagang probinsya. Ang layo, dadayo pa kami ng ibang bayan para lang. Nakakapunta naman kami kasi syempre yung mama ko negosyante yan, doon pa bumibili. Lumadayo pa yun sa ibang bayan doon sa city ng Quezon para bumili ng mga paninda like chinelas, damit, pantalon. Minsan kasama ako kapag kailangan ni mama taga-bit-bit, nagbibit-bit ako ng high school, pero bihira lang din, siguro mga once a month ganyan. Minsan nga wala pa syempre ang dami rin namang mga atsutsug ginagawa. Ayun, kaya sabi kay Marvin, sabi ko, ano ba, okay lang sa'yo? Sabi kay Marvin, okay lang. Kasi si Marvin talaga, guys, bahay lang talaga yan.
lumalabas-labas lang yan dahil sa akin. Sabi ko, Bel, pasyal tayo, ganyan, ganyan. Tapos, ayun. Sabi ni Marvin, okay lang. Basta si Marvin, meron siyang mabubuhay ng basta may binabasa siya. Gusto niya lagi nagbabasa. Tapos, mamaya na, dyan lang sa tabi, nagbabasa na yun. Ako, nanonood ako. Basta basa lang siya ng basa. Ako naman, masaya na ako. Basta makakita ko ng mga halaman siya kapuno, guys. Pag nag-summer. Kasi last year talaga tumantuwa ako. Tapos this year, talaga natutuwa pa rin ako nung magto 2 years na tayo. Pero amazed na amazed pa rin ako sa mga puno. Nung pumunta nga kami kala Ate Noel, doon kasi sa London, ang dami talaga. Doon sa park nila ate, ang dami talagang puno-puno talaga. Tapos iba talaga yung feeling talaga ng ambience doon. Sabi ko, mas gusto ko yung ganito. Sabi ko kay Marvin, mas gusto ko yung ganito, yung madami ako nakikitang puno. Kasi syempre dito sa sa amin, hindi na masyado paglabas mo ng bahay, wala na masyadong mga puno, maliliit yung mga puno. Gusto ko yung malalaki, tapos sa backyard may mga puno-puno. Basta gandang-ganda talaga sa London. Tapos yung sinasabi nga nila dun daw sa sa Saskatchewan, sobrang probinsya. Tapos naisip ko, para mas gusto ko din doon. Kasi syempre, laki akong probinsya, tapos nagtrabaho ko sa Maynila. Nanibago talaga ako noon, guys. May nabasa nga ako dun sa live nila, Kuya Mark, kahapon, na pag sa city daw, ang bilis ng oras. Pero totoo yun. Kasi nung nasa probinsya ako noon, tapos bigla ako nag-city. Ang bilis. Parang tumatakbo na lang yung oras. Parang nabubuhay lang ako magtrabaho, tapos tulog. Hindi, may mga kaibigan naman ako, pero nung time na kasi nag-start na ako mag-work, guys, hindi ako sumasama sa mga banding-banding ng mga katrabaho ko na mag-iinom sila. Kasi iniisip ko, gastos lang yun, mag-iinom. Tapos, hindi naman ako nag-iinom. Mapapagastos lang ako. Tapos, baka mamaya ano pang mangyari sa akin. Kaya hindi ako sumasama. Talaga, after work, minsan nag-16 hours ako na duty. Sila nagiinuman, ako diretso uwi ako, tutulog na. Mas gusto ko lang ipahinga na lang. At time na yon LDR kami ni Marvin. Nasa barko na si Marvin noon. Ako nasa Manila. Tapos yung family ko nasa Mauban. Ilang oras ba yung biyahe? 6 to 7 hours ata yung biyahe papunta sa lugar namin. Galing Manila papuntang lugar ko. Sobrang layo, no? Tapos ayun. Tapos, yung alam nyo, kasi sa summer, sa lugar ng mama ko, gustong-gusto kong nagbabakasyon doon. Kasi every 2 years lang. Tapos ilang taon na. Kasi parang 8 years na ako hindi nakapagbakasyon dahil nga naiba yung schedule ng school. Dahil dati nagbabakasyon kami May. Binago yung schedule ng school, naging na. May pasok na kami ng April and May. Hindi nila ako nakakasama pag nagbabakasyon yung mama ko. As in talaga dun, guys, probinsya, puro, makikita mo, puro puno. Yung likod nila, lula ko, puro puno. Tapos makikita mo may dun, parang, yun, taniman ng palayan. Ang ganda. Tumunta ako doon. Tapos ang daming puno. May mga matutubi. Noon. Namimiss ko na magbakasyon doon eh. Parang sabi ko mas gusto ko yung ganyan. Tapos yun, si Marvin gusto lang din naman ng tahimik. Ako naman kung saan din man masaya yung bebe ko. Siya naman kung saan din ako masaya. Ako naman masaya naman ako makakita lang. Basta gusto ko talaga yung mga puno, halaman. Yun na mga nakikita ko. Nag-e-enjoy ako doon, guys. Tapos naisip din namin dito, madaming trabaho, pero madami rin kasing walang trabaho dito dahil ang dami din sa mga group, Filipino group dito sa Toronto na PR na mga citizen na naghahanap ng trabaho. Dito sila makahanap ng trabaho, kailangan ng referral. Kahit sa akin din, dami rin nagme-message sa akin, kahit mga PR din. Nagme-message sa akin, nagtatanong baka daw may alam akong, nagbibigay ako ng mga agency. Pero hindi rin sila mabigyan na rin ng agency kasi ang dami na rin nakapila. Tapos ang dami din na-hire na nila. Kaya ayun, sa amin nga, sa company namin merong parang 3 months ago, 2 months ago may na-hire na 4. Tapos ngayon may 3 na naman. Sabi ko, uy, dumadami na kami pero madami mga Pilipino. Ngayon nagulat na, puro Pilipino yung mga kinukuha ni Kasi yung sa agency ko, sa akin nagme-message siya sa akin kapag kailangan niya ng tao. Tapos yun, nagbibigay ako naman. May time naman, wala akong sa inyo ibibigay ko, diba?
Tapos, ayan, dami rin namin nakausap na nagbabalak na rin lumipat ng Saskatchewan talaga. Yung iba graduate na, nalipat, nag-message sa akin, oh, lilipat din pala kami. Kasi lilipat din kami din sa Saskatchewan, ganyan-ganyan. Kasi nga, mas gusto na daw nila yung parang, ayun sa province na lang din, for good na rin daw. Kaya, ayan. Tapos, yung iba, gustong lumipat, doon na ituloy yung aral. Kaso mga puno na, di tapusin lang muna ulit, tapos lilipat na sila. Ayun. Wala namang ano sa amin. Basta makakuha lang kami ng work na makakatulong, makapag-apply kami ng PR. Goods na kami doon, guys. Walang problema sa amin yung lugar. Kasi hindi naman kami laking Maynila City. Talaga ni Marvin. Kaya, nag-enjoy, enjoy nga dito, na-enjoy ko nga namin ni Marvin kasi ang dami mga event dito. Pero yun nga, sabi nga ni Marvin, pag summer daw, sigurado ang laki daw lagi ng budget namin. Dahil pag summer, syempre, syempre, bago sa akin eh. Ngayon ko may experience lang yung mga ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, puntahan natin si Marvin naman. Support naman. Lagi namin pinupuntahan. Kaso nga, di mo talaga minsan may iwasan maglalabas ka talaga ng pera. Kasi syempre, hindi lang yung yung titingnan mo. May mga pagkain din na gusto mo rin namang itry, di ba? Kaya sabi nga nila, dito daw sa city, madaming tukso. Pero totoo nga, madami na tukso. Hindi mo talaga may iwasan, guys. Lalo na kung first time mo gusto. Syempre, hindi sabi, gusto ma-experience niya. Kami naman nagagastos kami ni Marvin. Hindi naman umaabot ng 100 yung ginagastos namin pag may mga pinupuntahan kami. Siguro pinakamalaki na gastos namin, hindi din 80. Kumakain nga kami minsan sa labas, $30 lang eh. Yung sa Korean, nasa 30 plus lang yun, guys. Pag kumakain kami dalawa ni Marvin, hindi kami gumagastos ng ganun ginagastos lang namin talagang malaki grocery kasi nag-i-stock kami ng matagal, diba? Tapos luto-luto na lang. Kaya yan, namilog na kami ni Marvin. Tapos sabi ko nga, basta kompleto yung ingredients doon sa Saskatchewan, okay na tayo, be. Sabi ko. Kaya nagme-message ako kala Ate Juan, Ate Juan, may ganito rin ba? Korean egg, ganito, ganyan. Para DIY na lang. Sabi niya ay oo. Kasi yun nga, sabi nila ate, first day nila doon sa Saskatchewan galing dito sa Toronto. Umiyak daw talaga sila. Na culture shock daw talaga sila. Siyempre, nanibago daw talaga sila. Tapos, ayun. Sobrang tipid nga daw doon kasi konti nga lang daw yung mga kainan. Sabi ko, be, okay na tayo doon, may Jollibee. Doon lang ako. Okay na ako doon, kahit yung Jollibee lang. Kasi ang kinakainan lang talaga namin dito, guys, yung Korean. Tapos yung Jollibee lang. Yung Jollibee, hindi pwedeng, abi ko every month yung Jollibee, parang ano ko na sa sarili ko. Kasi nung bata pa ako, syempre malayo yung Jollibee sa amin. Doon pa kami ng ibang bayan. Pag pupunta lang kami doon nila mama, minsan di pa nga ako bibili ng mama ko eh. Kasi syempre, mahal din, no? Ilan kami? Ay, hindi naman ilan. Kasi 3 kami, mama ko, kapatid ko pa. That time, 2 pa lang kami. Nung panahong high school. May baby na pala nung si Princess Baby. Syempre, gagastos. Ang laki din ang magagastos ng mama ko, diba? Kaya sabi ko noon, ititreat mo. Wala nagtrabaho ako, ititreat ko yung sarili ko ng Jollibee talaga. Tapos pero dati nung nasa Manila ako, Jollibee or yung Greenwich, kasi yung Greenwich with pizza na spaghetti tas chicken. Kaso nga sobrang mahal na nun, guys. Kaya ayun. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, hindi ko na uli na-treat yung sarili ko kasi ang layo-layo na uli namin sa Jollibee. Kaya nung dito sabi ko, yung Jollibee nandyan lang, lapit lang. Ay, sabi ko, bibili ko yung sarili ko kasi bibili ako ng spaghetti with chicken. Nasa lang siya, $10 mahigit lang. Okay na yun. Treat ko na yun sa sarili ko, yung Jollibee yun. Happy na ako. Pero sabi ko, Marvin, kung hindi man kami makakuha ng work sa Regina, okay lang naman. Pwede man tayong mag-drive kahit mga 2 to 3 hours papunta Regina para makabili ng Jollibee. Paminsan-minsan, syempre, ganyan. Yung mga nakikita kong vlog, dumadayo sa Regina para nga sa Jollibee. Tapos, syempre, bihiran lang daw sila makapunta doon. Nagti-take out na talaga sila pang kinabukasan, di ba? Pang baon-baon. So, ayan na, guys. Gusto ko nang magpaalam sa inyo dahil 9:15 na kailangan ko nang matulog at naghahanap na sigurado si Marvin, but ang tagal-tagal ko dito. So, salamat po sa mga sumusuporta at yung mga
nag-advise sa amin papunta dun sa Saskatchewan, tsaka yung ibang mga excited sa bagong journey namin sa Saskatchewan. Sana maging okay po. Pero syempre, di natin may iwasan, may mga ibang negative talaga na advice. Pero ayun, syempre inaalala din naman nila tayo. Pero ayun, bago naman kami lumipat, talagang pinag-isipan namin ni Marvin. Tapos nag-search na rin kami ni Marvin yung ganto ganyan, yung buhay dun sa Saskatchewan. Saka may mga message na kami na nandun na nagaling din dito, na nag-i-start na sila dun. Di naman kami lilipat dun ng bigla, ang wala kami talagang alam dun. Ayun nga, si Kuya Mark, nakausap na rin namin. Kuya Mark, see you soon! Ayan, aalalay sa amin si Kuya Mark. Bali, pagdating din sa sasakyan, ayun nga, sabi ni Kuya Mark, yung pinsan niya nga, nagkuha ng second hand lang, kasama siya, nakachamba daw. Sabi ni Kuya, okay naman daw yung car, kaya if ever nakukuha kami, second hand na lang din. Kaya, kung makakakuha din kami ng bahay na malapit din sa work. Kasi sabi naman ni Kuya, dulo to dulo ba, yung north to south, 20 minutes daw. Kaya sabi ni Mark, maliit lang ba yung Regina talaga. So, hindi naman masyadong maano yung sasakyan. Siguro mga ilang minutes lang yung mga biyahe-biyahe, kaya walang problema. So, ayan. Tapos, ayun nga yung mga about sa mga crime rate sa Saskatchewan. Paano ba? Dito kasi, dami ko na rin naging trauma sa nangyari dito eh. Na-experience ko ng mga may nag-aaway sa harap ko talaga. Tapos yung mga kabataan dito talagang natatakot talaga ako sa kanila. Syempre nakita nyo rin yung parang 1 month pa lang kami dito noon. Last year winter na may sumunod sa akin na homeless. Tapos may mga homeless akong nakita na as in guys, kita ko sa harap ko. May hinampas yung babae, talagang umiyak yung babae. Natakot talaga ako, hindi ko alam kung saan ako tatakbo ba ako or ganito. Madilim pa parang mga madaling araw pa noon eh. Takot talaga ako noon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya syempre wala man kaming commute. Eh pag na kami sa Saskatchewan ni Marvin, na ako kami. Hatid sundo na ako ni Marvin kasi magkakaroon na sasakyan. Pero if ever nga mag-aaral na rin ako mag-drive, kasi kailangan talaga, kasi may time na hindi rin ako masusundo talaga ni Marvin, or may time na kailangan ko mag-drive kasi hindi kaya mag-drive ni Marvin o may sakit or lasing, diba? Lasing, no? Isa yan eh. Syempre minsan yan, di yan nagiinom, pero syempre pag may mga kasiyahan, mapapainom din siya. Ayan, kaya ang bilis malasing. Ayun, kaya kailangan ko mag-aral. So, doon naman daw, makakayanin ko namang matuto daw, dahil nga hindi naman daw tulad dito na ma-traffic nga daw, tas konti lang yung mga sasakyan. Kasi na-trauma na rin ako dati nang bumangga yung motor. Ako nag-drive, nagmumotor kasi ako. Mula nun, kaya sabi ko ako naman, pero yung kailangan, dito naman daw safe naman daw mag-drive dito, sabi nila. Kaya, pag-aaralin din natin yung soon. So, yan lang. Papaalam na ako guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!